Alden nagpahiwatig bumati ng birthday kay Kath ngayong araw mga kasombreros. Bagong post ni Kath. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong post ni Laysam sa kanyang Instagram mga kasombreros. Pinost niya pala yung pictures, dalawang pictures ni Alden mga kasombreros sa kanyang Instagram. Itong sa BYD nga no naganap ni Alden mga kasombreros. Dalawang pictures ang pinost ng kanyang handler na si Laysam mga kasombreros. Laysam17 ang kanyang Instagram account name mga kasombreros. So dito isa ay nakatayo si Alden dun sa listahan ng mga pangalan na kalahok sa or participants sa BYD 70.3 Davao Ironman mga kasombreros. Tapos yung isa naman na picture na pinost ni Laysam ay yung may number ni Alden sa kanyang braso na 2066, 2066. So may nabasa akong comment na may tattoo pala si Alden sa kaliwang kamay. So hindi po ito tattoo mga kasombreros, numbering lamang ito ng BYD. Kasi nga 'di ba sa bawat bawat patimpalak na kagaya nito ay meron ka talagang numero mga kasombreros, designated number or designated participant number mga kasombreros. So grabe no, 2,000 mahigit mga kasombreros. So nakakatuwa lang. Tapos yung ang kulit ng dito ni Laysam yung kanyang caption sa kanyang Instagram post ay wala, bike lang, no, yung emoji na bike mga kasombreros yung pinost or caption ni ni Laysam mga kasombreros. Tapos ate ni Kath ay nagpost din mga kasombreros sa kanyang Instagram kagabi mga kasombreros. Ito po ay picture ng kanyang baby na si ate Chrysler mga kasombreros ay nagpost ng kanyang baby na si baby Kiona mga kasombreros. Ito po ay nasa Disney pa si baby Kiona dito. Sobrang saya niya. Naka Disney princess attire pa si Kiona dito mga kasombreros. Sabi niya, "Hi guys, Disney brings its much loved garden summer experience to the Philippines. The Disney Pixar Summer Fest is happening at SM MOA Main Mall Atrium till April 8." So tapos nakatag dito ang Disney Summer Fest at SM MOA no Disney Studios PH mga kasombreros. So ayun po. Tapos si baby Kiona dito ay of course sobrang saya niya mga kasombreros. Walang walang paglagyan ang ang tawa at saya ni Kiona na mabilis lumaki no mga kasombreros. Tapos ito ang kulit ng caption dito ni Pinay in Switzerland na admin ni Alden mga kasombreros. Sabi niya, natatawa daw siya dun sa dalawang banner girls na humihila sa finish line mga kasombreros ng BYD, no? Tapos, nung hinila nila yung isa, dumating sina Alden at saka si Will Dasovich at saka si Nico. Sorry po. Ang nangyari kasi dito, di ba, nauna sina Nico, sina Will at saka si Alden. Tapos, syempre, dapat may finish line na naman na nakalagay doon sa may finish line nila mga kasombreros. Yung banner nga na parang babanggain at dapat mapuputol siya mga kasombreros na dadala ng mga participants tuwing sila po ay makakarating na sa finish line. Tapos, natatawa daw si Pinay in Switzerland dito kasi nga, di ba, after nung parang dalawang teams lang ang nakuhaan dito mga kasombreros na yun nga, no, na humatak doon sa banner na finish line. Sabi niya dito, tawa ko sa dalawang banner girls. Kaya pa ba mga ate? Sabi. Kasi nung magkasunod kasi sina Alden parang may kasunod sila mga sa likod. Tapos hila agad yung mga dalawang babae na yon. Tapos sabay abang ulit dun sa likod mga kasombreros sa mga darating pa na makakarating sa finish line mga kasombreros. So ang cute no, ang cute ng. So sana ang ginawa nila dito, may mga nakaabang na dapat no na dito na parang finish line banners
Tapos, parang naka-ano siya dun ba? Parang naka-in place na o naka-standby na doon yung, tawag ito? Yung mga ganito, yung mga banners. Tapos, nakabantay na sila doon. Tapos, parang panibago na naman dapat, no? Parang ganoon, mga kasembreros na banners. Hindi siya iisa lang. Kasi tulad nito, nahila na ni na Alden. So, wala na magagamit at saka wala na mababangga na finish line banner yung susunod na mga participants, mga kasembreros. So, yun dapat na yung idea. So, talaga nag-suggest ako dito. Kahit natapos na yung competition, mga kasembreros, no? So, parang naisip ko lang ba na dapat ganoon siya, mga kasembreros. So, ang kulit lang ng dalawang banner girls sa mga kasus. Ito, tawang-tawa din ako dito, mga kasembreros. Sa pinost ni Will Dasovich. Sabi niya, I might as well should have just done a dodge or cannonball to start. Ang nangyari kasi dito ay, di ba, sa swimming siya, mga kasembreros. Sorry po. Ang nangyari dito, parang natapilok pala siya ng konti doon sa may, dito, sa may, pag ano niya, pag langoy, mga kasus, na parang susub-sub na siya dapat, di ba, yung pinakaunang, dito, pinakaunang dive niya, mga kasembreros, sa ano, sa may, dito, sa may tubig niya. Sorry po. Sorry. Di ba professional competition nito, parang kumaga pa, syempre BYD ito, mga kasembreros. Tapos late niya na, parang syempre late na niya pinost na 1 hour ago, mga kasembreros. Na ito pala yung nangyari, mga kasus, sa kanya, no. Ngayon lang natin na, kasi yung mga naunang divers sa kanya ay syempre maganda yung pag-dive nila. Tapos yung sa kanya naman ay parang siguro naalanganin siya. Iniisip niya kung anong stroke yung gagawin niya, para anong dive yung kanyang gagawin, mga kasembreros. So, pero ang kulit ang kulit ni Will Dasovich. Sana parang sasabi niya ito na parang pinagsisiyan niya na sana ganito na lang ginawa ko yung dodge or cannonball to start, no, yung sa kanyang pasimula, mga kasembreros. So, pero yun, nakahabol na of course si Will Dasovich, mga kasembreros. Grabe, no? Ang title sa mga swimmers, talagang hangang-hanga din ako, mga kasembreros, sa mga magaling lumangoy. Kasi ako ay talagang hindi talaga ako marunong lumangoy, mga kasembreros. Dito kasi sa amin, may singit ko lang bahain. So yung stepfather ko at saka yung bunsong kapatid ko, nung hindi pa siya, yung normal pa yung pag-iisip niya, mga kasembreros, magaling talaga sila maglangoy kasi nga bahain dito. Parang lumaki, tumanda silang bahain dito sa amin, kung kaya nasanay na sila, no, na mag-train na dapat good swimmer ka or magaling kang lumangoy sa baha, mga kasembreros. So yun ay singit ko lang, mga kasembreros, kasi nga dito kahit ilang alam niyo, parang bata na, parang matutumba na siya, tapos diretso na lang siya nagpahulog sa tubig, mga kasembreros. So kahit ilang ulit sorry po. Kahit ilang ulit-ulit ko siyang ni-replay, mga kasembreros, talagang matatawa ka talaga. May aerial, may drone kasi sa taas eh. So kung kaya kitang-kita yung kanyang parang napasemplang na lang siya bigla, mga kasembreros, at siya ka nag-dive, no. Sobrang kulit ito ni Will Dasovich. Kung kaya pala sila, no, best friends sila ni Alden, kasi pareho sila makulit, no, mga kasembreros, na parang may kinalalagyan yung kanilang kakulitan, mga kasembreros. Tapos si Kath pala ay umattend ng kasal. At alam ko repost ito ng admins nung nakaraang gabi pa yata ito, mga kasembreros. Pero hinati-hati ko kasi yung mga items natin. So dito si Kath ay tsaka sina Justin Benitez, si Ria Atayde, no, mga kasembreros. So tatlo lang yung kilala ko dito, si Justin Benitez at tsaka si si Ria Atayde, na kapatid ni asawa ni Zanjo Marudo, mga kasembreros. So ito yung time na umattend siya ng kasal ni na Ria Atayde at saka ni Zanjo Marudo. Alam ko ito na yung church wedding nila kasi di ba dalawang beses kinasal si na Zanjo Marudo at saka si Ria Atayde. Yung una nilang kasal ay civil wedding, mga kasembreros. Tapos yung pangalawa naman ay ito na yung sa simbahan na talaga, mga kasembreros, no, si Ria Atayde at saka si Zanjo Marudo. Si Ria Atayde at saka si Arjo Atayde ay magkapatid. Tapos yun nga, no, magkaibigan sina Maine Mendoza at saka si Kath, mga kasembreros.
So, yun po. Pero ito ay somehow ay throwback mga kasembreros na picture. Tapos, ito, si Alden dito, parang nakatitig siya mga kasembreros sa isang, hindi ko lang alam kung anong event ito. Parang may pinapanood sila or something, no? Mga kasembreros. Pero itong picture na ito ay naka-white siya dito eh. Tapos, yung ano, hindi nga gaanong malinaw ang camera. Pero alam ko, throwback din ang picture na ito, mga kasembreros. If I'm not mistaken. Tapos, ito, si magkakasama dito si Mama Ten. Okay. Si Mama Ten, sina Mami Min Bernardo at saka si Laysam. Baliktad kasi, no, mga kasembreros. Parang si si Direk Cathy. Okay. Yung writers ata ito ng Hello Love Again, yung iba mga kasembreros. Pero correct me if I'm wrong. Parang yung camera nasa baba. Tapos silang lahat ay nagpalibot sa taas, no? Yung kanilang mga ulo, mga kasembreros, habang nakatitig doon sa camera na naka-upside down yung kanyang kuha. So, iniisip ko kung Hello Love Goodbye ba ito or Hello Love Again, mga kasembreros, na na kuha nila or picture nila, mga kasembreros. Tapos, nevertheless, ay yun po, no? Throwback din po ito, mga kasembreros. Tapos si Kath dito ay pumunta siya ng IV clinic, no? Dito ay siguro magpapa-treatment ulit si Phenomenal Box Office Cinema Queen kay Doc IV Teo, mga kasembreros, kasi siyang ay isang Doc IV na baby, mga kasembreros. Kasama na rito si Dominic Roque, mga kasembreros. So, caption pa niya dito ay OMG, Catherine Bernardo spotted kasama si Dominic Roque sa IV clinic, no? Pero ito po ay matagal na mga kasembreros. Ito pa yung time na hindi pa yata or parang nag-break up sina Dominic Roque at saka si dito si sino yung una, si Bea Alonzo, no? Tapos ngayon nga ay girlfriend niya na si Sue Ramirez, mga kasembreros. So tapos grabe ang issue dito dati, no? Pero dito para magkapatid lang sila, mga kasembreros, ni Dominic Roque at saka si Kath, mga kasembreros. So walang issue sa kanila. Tapos yon, isa sa mga major items natin, bagong post ni Kath sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. Ito po ay yung kanyang TNT na bagong endorsement video, mga kasembreros, na nasama na rin natin noong nakaraang araw. Kahapon yata yun, mga kasembreros, no? Yung kung saan nga dito ay parang manghuhula or fortune teller si Kath, mga kasembreros. So tapos parang madam, no? Yung kanyang peg dito, mga kasembreros, kasi nga siya ay isang fortune teller. So of course, tapos na ito, naisama na natin ito nung nakaraang araw. Late lang niya na post, mga kasembreros, sa kanyang Instagram kanina or kagabi, mga kasembreros. So ang kulit niya dito no, ni Kath, mga kasembreros. So nag-alamadam auring si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So hindi ko alam kung bakit late niya to pinost. Ang expect kong i-post niya ay yung kanyang birthday celebration, mga kasembreros, which is part of our major item, na nagpahiwatig si Alden. Kung nagpahiwatig ba si Alden ng pagbati kay Kath, mga kasembreros. So ako po ay nag-voice over ng past 3:30 PM, March 26, 2026, no? Maraming 26, no? Tapos ito yung iniisip ng mga tao na, of course, pahiwatig lang ba? Greeting, definitely yes, no, mga kasembreros, no? Talagang kasi dito hindi naman porke hindi sila nag-iingay sa mga posts sa social media ay hindi nababatiin ni Alden or ni Kath, mga kasembreros, si Alden.
vice versa. So, ako ay sure ako na binati rin ni Alden si Kath dito, pero hindi lang niya pinopost of course ng diretsyo sa public or sa kanyang social media account, mga kasembreros. So ngayon, para sa akin, maaga pa para mag-post sina Alden or si Kath, mga kasembreros, ng kanilang ganap or about sa birthday ni Kath, mga kasembreros. Pero si Kath ang inaabangan natin na mag-post sa kanyang birthday ganap. Maaring hindi ngayon, hindi bukas, or maaring hindi sa next day. Maaring sa isang linggo pa, something like that, mga kasembreros, no? Pero alam kong magpo-post ito ng kanyang mga birthday celebration shots, mga kasembreros. So abang-abang lang tayo ng kaganapan ni attorney, mga kasembreros. So hindi ito aabot ng isang buwan bago mag-post si Phenomenal Box Office Cinema Queen ng kanyang birthday celebration. So para sa akin, binati naman ni Alden, no, si Kath, mga kasembreros, in secret sa kanyang birthday, mga kasembreros. So si Alden ngayon, kagaya na na-mention niya na nakaraan, ay family day, no, at saka pahinga si Soiti ngayong Semana Santa or Holy Week, mga kasembreros. So ngayon po ay talagang ipanalangin natin ang krisis na nangyayari sa ating bansa, mga kasembreros, na maisingit ko lang. Talagang nagkakaroon ng shortages ang gasolina, ang crudo, ang gas, mga kasembreros, and so on. So kung kaya, let's continue praying sa ating economy at ang ating mga leaders na bigyan sila ng wisdom ng Panginoon para gawin ang tama, no, at saka nararapat para sa mga apektado talaga ng kasi yung mga motorista talaga yung number one doon, no? Yung mga bumabiyahe, yung mga nag-grab, yung mga nagta-transpo, no? Yung mga jeep, yung mga basta, no, alam niyo na yung mga kasembreros, yung mga number one affected na ng pagtaas ng presyo at shortage, mga kasembreros, ng gasolina. So let's continue praying sa mga kababayan natin na and of course, no, yung ating mga leaders talaga na magkaroon sila ng idea at strategy para magkaroon ng solusyon, no, ang ating problema sa gas, mga kasembreros. So yun po. Tapos next item natin, ito throwback ito, mga kasembreros, ng birthday picture ni Kath, mga kasembreros, doon sa or na magkasama pa sila ni Alden. Naka-white sila dito. Ito rin yata yung time na nasa nasa Palawan, mga kasembreros, no, kasi 'di ba yung after ng house blessing at saka parang nauna yata yung house blessing at saka yung birthday naman ni Kath ay doon nila extended yung kanilang ganap, mga kasembreros, sa Palawan, no, kasama dito ang Hello Love Goodbye cast, mga kasembreros. So ito po ay parang before the shoot of Hello Love Again pa, mga kasembreros. So naka-shades dito si attorney, naka-glasses naman si Tisoy, mga kasembreros. But this was throwback photo, mga kasembreros, ni attorney at saka ni client. So ayun po. Actually yan lamang sa ating Kathleen items. May i-play ba ako? So parang wala naman tayong hindi. Okay. So sige, hindi ko na lang i-play. Mga kasembreros, wala pala tayong i-play, no, kasi na-play na natin itong kay Kath na endorsement video ng TNT no nakaraan. So yun po. So pakinggan natin ang salita ng Diyos na sobrang mahalaga sa ating buhay. Thank God at umulan na dito sa amin, mga kasembreros. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Napaka-the best ng Word of God, mga kasembreros. Ang title natin ay Alang-alang kay Kristo. 1 Corinthians chapter 4 verse 10, We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak,
but you are strong. You are distinguished, but we are dishonored. So grabe ito mga kasembreros. Nagpapakita dito si Apostol Pablo ng two contrasting attitudes or nature ng tao mga kasembreros, na kung saan ay dito, yung kanilang yung kanilang status versus yung ugali or status ng mga taga Corinto or taga Corinth mga kasembreros. Parang alang-alang kay Kristo, kaya nilang maging magpakahangal for Christ's sake mga kasembreros, ay nagiging mahina sila. So doon kasi parati nating tatandaan mga kasembreros na kapag mahina tayo, doon magpapakita ng strength, na bibigyan tayo ng strength mga kasembreros ng Panginoong Hesus kapag tayo po ay nasa moment na mahina tayo emotionally, mahina tayo physically, mahina tayo spiritually, financially, and so on mga kasembreros, socially, no? Kapag tayo may problema sa ating asawa, anak, kapatid, magulang, and so on, ay magpapakita si Lord ng reconciliation. Kapag tayo po ay mahina emotionally, ay i-comfort tayo ng Holy Spirit so that we will be comforted mga kasembreros. At kasi kunwari mahina tayo sa ating or para malungkot tayo, when we pray to God, no, ay bibigyan niya tayo ng joy, ng gladness, ng bliss mga kasembreros. So kapag tayo po ay socially weak or emotional weak or financially weak, no, manalangin tayo sa Panginoon, tapos magpo-provide ang Diyos. So He will show Himself, or He will remind us that He is our greatest provider. So of course, no, yung ating pananampalataya ay laki pa natin ng gawa. Kasi ang gawang walang pananampalataya ay patay, at ang pananampalatayang walang gawa ay patay mga kasembreros. So ganoon po siya. Kung hindi tayo magiging mahina, hindi rin magpapakita ang Diyos na He is our strength. No? Kasi parang kunwari, no, perfecto ng tao. So hindi na niya kailangan ng Diyos kasi perfecto na tayo. Pag immortal ng tao, pag wala ng kamatayan ng tao, so hindi na kailangan ng tao ang Diyos kasi hindi na natin kailangan ng Savior, no? Hindi natin kailangan ng Creator mga kasembreros. Pero nilikha tayo ng Diyos mga kasembreros. Naisip niyo ba na yung tao after we die mga kasembreros ay makakapiling na natin ang pong may kapal na yung ating manlilikha mga kasembreros, forever and ever 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 mga kasembreros. Grabe, no, sobrang lalim po ng teaching na ito. For example, hindi niyo ba naisip na ang mundong ito, ano mangyayari after 1 million years, after billion years, no, after trillion? Di ba parang naisip niyo, kaya ang purpose ng buhay ng tao ay may mas malalim pa, no, may mas there is more beyond than life mga kasembreros. May mas importante, may mas mahalaga, may mas nagmamatter pa sa Diyos mga kasembreros sa buhay na ito than what we see it mga kasembreros, than what we treat or comprehend it mga kasembreros. Yung ating understanding, yung ating human comprehension mga kasembreros, may mas malalim pa no, na purpose at saka meaning ang buhay mga kasembreros. Yes, tama na makapag-graduate tayo, makapagtrabaho tayo, makapag-earn tayo, makapag-build tayo ng ating sariling pangarap, ng ating pamilya, na tayo po ay magiging magulang, magiging lolo-lola. So tama naman po yun, wala po masama doon mga kasas. Pero kapag yun lang yung ating pangarap without God sa center ng ating buhay, ay doon po tayo may kulang mga kasembreros. Kung ang ating human existence ay hindi po kompleto without the leading ng Diyos mga kasembreros sa ating buhay. In this verse, the Apostle Paul is expressing the contrasting realities experienced by him and the other apostles compared to the believers in Corinth. Paul refers to himself and his fellow apostles as fools for Christ's sake. They were willing to endure hardship and ridicule for the sake of spreading the gospel. So grabe, alam niyo po yung pagtitiis na dinanas ni Apostol Pablo kasama ng kanyang mga apostles din po or mga disciples ni Lord Jesus Christ. Hindi po basta-basta mga kasembreros. And imagine natin, isipin natin, he was writing these letters mga kasembreros, so 13 to 14 letters ang sinulat ni Apostol Pablo, and yet he was in chains. He was in prison mga kasembreros. Nasa kulungan siya. He was in his deepest sorrow when he wrote these letters mga kasembreros. Kung kaya
kung tayo po ay may problema, kung tayo po ay busy sa ating schedule araw-araw, without, parang wala tayong time sa panahon sa Biblia, wala tayong oras para sa panalangin. So, come to think, no, yung hirap, yung pighati na dinanas ni Apostol Pablo, mga kasembreros, para lang sa gospel, para lang maisulat ito, mga kasembreros, na may sakatuparan at saka ma-inform po ang tao of the greatness of the vastness and yung deepness, mga kasembreros, ng pag-ibig ng Diyos sa tao, no? Kung siya mismo naging example na kahit nasa down moment siya ay nandun yung joy, nandun yung galak, because he was not seeing yung circumstance, mga kasembreros, but he was focusing sa pag-ibig at saka sa purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Na yes, may mga trial siya, nasa kulungan siya, pero hindi yun ang purpose ng buhay. Hindi siya nakadepende. He was not dependent on his outer circumstances, mga kasembreros, but he was focusing and dependent. Talagang nandun yung full trust niya, mga kasembreros, sa Panginoon when he was when he was preaching and doing the ministry of God, mga kasembreros. Grabe, no? Kasi kung sa atin yun, magfo-focus tayo sa mga sa mga problema natin, sa mga challenges natin, and so on, mga kasembreros. Pero si Apostle Paul ay example na kung nag-focus lang siya rin sa kanyang problema, ay hindi niya natapos itong mga liham or mga epistles, mga kasembreros, mga letters sa New Testament. They were willing, so sabi dito, this is a reminder that following Christ can make us look foolish to the world, but in God's eyes, it is a noble and righteous cause. So yun, may mga times kasi, di ba, na sa atin pag nagbabasa tayo ng Biblia, parang kinukutsa tayo ng ibang tao, or yung maaari nga, yung pamilya natin minsan, di ba, kapatid natin, or magulang natin, or asawa, anak natin. So kinukutsa tayo, pabasa-basa ka pa ng Biblia, kilala kita, kilala ko ugali mo. So parang ganoon, mga kasunod. So, pero kapag tayo pa nagpapatuloy kasi, when we are firm, when we are steadfast and immovable, mga kasunod, kapag parang hindi natin pinapansin yung mga nagsasalita ng masama sa atin, or parang kumukutsa sa atin, nagpapatuloy tayo sa pagbabasa ng Biblia and saka sa paglilingkod sa Panginoon, mga kasembreros, ay wala naman sila magagawa, no, kapag nakita nila yung ating pananampalataya na solid at saka hindi tayo nagpapa-apekto, mga kasembreros. So yun kasi ito yung sasabi ni Lord dito na sometimes ang mundong ito, ang mga tao sa paligid natin ay hindi tayo maintindihan. Kaya iba, isipin na nabubuwang na tayo, nababaliw na tayo, pero para sa Diyos po ay righteous cause, no? Ito po ay dakila at saka tama sa kanyang harapan, mga kasembreros. On the other hand, Paul contrasts this with the self-perception of the Corinthians who saw themselves as wise and strong. This illustrates an important message about humility. So, nagyayabang kasi dito ang mga taga-Corinto, no? O mga taga-Corinth, mga kasembreros. So, sinabi dito ni Apostol Pablo, sige, kayo na ang magaling, kami na ang hangal, kayo na ang matalino, kayo na ang wise, kami na ang fools. Kami na yung mahina, kayo na yung strong, mga kasembreros. So, parang gano'n, no, sasabi ni Apostol Pablo. Pero irony ito, no, parang pangutya, mga kasembreros. Okay na mahalaga, you are distinguished, kami naman ang dishonored. Kami naman yung mga hindi pinapahalagahan, so parang, or pinaparangalan, mga kasembreros. So, pero ito ay, yung message niya dito ay baliktad dun sa gusto niyang sabihin. Irony, mga kasembreros, or paradox. Yung gusto niyang sabihin dito, no? Sa mga taga-Corinto. And maging sa atin, kasi minsan baka nalalaman na tayo ng pride, nalalaman na tayo ng kahambugan, or ng kayabangan sa ating puso't isipan, sa ating buhay. So, it's time to, meditate and contemplate at saka remind ourselves na hindi dapat ganoon yung ating ginagawa sa buhay. So sometimes our pride can cause us to view ourselves as superior to others, especially those who are willing to endure hardship for their faith. Paul is challenging the idea that worldly wisdom equates to true wisdom from God. So yung worldly wisdom, mga kasembreros, sa buhay kasi natin, talaga nangyayari ito, mga kasembreros, na tao dito, na kapag tayo po ay talagang nagsisimula ka pala na magbasa ng Biblia, mararanasan mo talaga at nararanasan ito, mga kasespero,
we have to endure. No, kailangan magtiis tayo mga kasembreros. So kung si Lord Jesus Christ nga, grabe ang pagtitiis ng kanyang dinana sa krus, at saka sina Apostle Paul and the other disciples, tayo rin po ay dapat magtiis, no? Kung pa pinaka-easy na nga yun, sobrang dali na nga yung ating part mga kasembreros, kasi basahin na lang natin yung nagpagod, yung nagpagad, yung nagtiis mga kasembreros hanggang kamatayan ay sina Jesus Christ, of course, number one, yung mga apostol, tapos na Apostol Pablo and so on mga kasembreros, na life and death talaga yung kanilang ginugol or ginawa dito para magkaroon tayo ng Holy Bible. So atin babasahin at bubuklatin na lang natin at sundin mga kasembreros. So the phrase "we are fools for Christ's sake" emphasizes the willingness to appear foolish by the world's standards to carry out God's word. In our walk with Christ, we may face ridicule, but it is crucial to maintain our focus on our higher calling. So expect na natin yon na kukutsain tayo, talagang tayo tutuksuhin, pero tayo po ay dapat panatag, no? Kasi alam natin yung ating bossing, yung ating amo, yung ating chief, yung ating manager, yung ating commander, na si Lord Jesus Christ mga kasembreros ang ating kasama, whatever we do to glorify His name mga kasembreros. So ganun po siya. Our weaknesses can often seem overwhelming, yet they can also serve a greater purpose. Instead of shying away from our struggles, let us lean into them and trust that God is using them to mold us and prepare us for something greater. So isipin natin na yung mga weaknesses natin, yung mga kahinaan natin ay gagamitin iyon ng Panginoon so that makapaglingkod tayo ng maayos, ng mas dakila at mas matatag mga kasembreros para sa kanyang ministry. Kung paano naka-ready na ang gantimpala ng Diyos, yung atin na lang ay ang pagsunod mga kasembreros na gagawin sa kanyang mga instructions, especially sa Biblia, at sa mga taong kapatiran natin mga kasembreros. Pero ang pinakaano talaga dito sa lahat ay accessible ay ang salita ng Panginoon na nagpapaliwanag at nagpapaunawa sa atin by the guidance, of course, of the Holy Spirit, the Advocate. Alright, sinama sa Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at kababaang loob mga kasembreros in serving God. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasunod. Paalam po.